Nitong mga nakaraan, inalagaan at pinagsilbihan ko siya. Pinagluluto, pinaglilinis ng bahay, at pinaglalaba. Hindi lang niya ako naging nurse. Naging katulong din ang papel nitong mga nakaraang pag-aalaga sa kanya. Ngayong araw ay schedule ng check-up niya. Nasa likod lang niya ako habang papasok siya sa klinik ng doktor niya. Nang pinapasok siya, ay sinenyasan niya akong sumunod. Nagdikit ang mga kilay ko nang ngumiti nang nangaakit ang doktor niya sa kanya. Si Lyndon naman ay gumanti rin nang nakakaakit ng ngiti. Hindi ko na pinakinggan pa ang pinag-uusapan nila. Pinaliguan ko na lang sila ng matatalim na tingin. Oh, hubad ka na. Ngiting-ngiti si doktora sa kanya. Ano? Hubad? Napatingin sila ng doktora sa akin. Pinagtaasan naman ako ng kilay ni Lyndon, kaya lumabas na lang ako ng silid ng doktor. After 15 minutes, ay lumabas na rin si Lyndon. Naiinis ako sa kanya, kaya pinauna ko na siyang maglakad. Hey, papansin niya. Pero dinedma ko lang siya at nagpauna na akong maglakad sa kanya. Kaya nagulat ako nang hablutin niya ang kamay ko. Nagsiselos ka ba? Nangiinis niyang sabi. Kailangan pa bang tanungin ng obvious? Kung sabihin kong oo, nangahamon kong sagot, kaya nawala ang ngiti niya. Wala ka ng karapatang magselos. Kasing lamig na ng aircon sa kwarto niya, ang boses niya, nang sunod siyang magsalita. Inalis ko ang nakakapit niyang kamay sa kamay ko. Alam ko. Tinalikuran ko na siya pagkatapos kong sabihin yon. Maghapon tuloy akong wala sa mood. Kinagabihan, naalimpungatan ako nang maramdaman kong may humalik sa leeg ko. Gulat kong itinulak ang mukha niya palayo. Lyndon? Nawala ang takot ko nang makita kong si Lyndon yun. Teka, anong ginagawa mo? Hindi niya ako pinansin. Ang ginawa niya ay hinuli niya ang dalawang kamay ko at itinaas yun sa may ulo ko. Trumipli ang tibok ng puso ko sa ginawa niya. Alisin natin yung bad mood mo. Nanunukso ang boses na sabi niya. Lyndon. Nasabi ko na lang ang pangalan niya dahil hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa mga ginagawa ni Lyndon sa akin. Namiss mo ba to? Bulong niya sa akin habang nangaakit. Namiss kita. Napakagat ako sa labi ko sa sunod niyang ginawa. Aray naman, Lyndon. Saway ko sa kanya. Ngunit hindi niya ako pinakinggan. Ilang saglit pa ay naging marahas ang mga galaw niya. Parang walang pag-iingat. Nasasaktan ako sa mga ginagawa niya. Hindi ko napigilan ang pagbuhos ng mga luha ko sa hapding nararamdaman ko. Lyndon, tama na. Masakit. Sigaw ko sa kanya. Humahagulgol na ako, pero parang wala siyang narinig. Ipinagpatuloy niya lang ang pagkabayolente niya. Tama na. Nagsisisigaw na ako. Narinig ko na lang ang pagmumura niya at agad niya akong iniharap sa kanya. Pagkatapos nun ay pinatakan niya ako ng halik, ng buong pagsuyo. I'm sorry, babe. I'm sorry. Paulit-ulit niyang bulong habang pinapatuyo ng labi niya ang mga luha ko. Hinawi ko ang mukha niya, pagkatapos ay tinalikuran ko siya. Tinakpan ng mga palad ko ang mukha ko para mapigilan ang malakas kong pag-iyak. Yumugyug ang balikat ko sa realisasyon na sinadya niyang saktan ako. Maya-maya lang ay naramdaman ko ang pagyakap niya sa akin mula sa likod ko. I'm sorry. Hindi dapat ganun yun. Babawi ako. Malambing niyang wika. No, ayoko na. Pilit kong kinakalas ang bisig niyang nakayakap sa akin. Pero nagmatigas siya.
Gusto mong patawarin kita, di ba? Bulong niya sa akin. Nararamdaman ko pa ang labi niya sa tenga ko. Pilit ko namang iniiwas ang ulo ko sa kanya. Oo, but not like this. Hinawakan niya ang umiiwas kong ulo at pinaharap ako sa kanya. I promise mag-iingat na ako. Tinupad niya ang pangako niya. Nang sa wakas ay marelax ako at nagpaubaya. Walang pag-aalinlangan na siyang nagpatuloy. Nang matapos, pabagsak siyang humiga sa tabi ko. Inabot niya at ibinalot sa akin ang comforter. Walang nagbago. Mahal ko pa rin si Aya. Narinig kong sabi niya bago niya ako iwan. At natulog ako ng gabing yun na umiiyak. Balik kami sa dati kinabukasan at ng mga sumunod pang araw. Parang walang nangyayari sa amin gabi-gabi. O kung minsan kapag nasa mood siya, dahil kulang na lang ay mag-usok siya sa sobrang lamig pagkatapos niya akong galawin. Tinanggap ko na lang ang mga nangyayari. Kahit lagi niyang sinasabi pagkatapos na mahal pa rin niya si Aya. Masakit syempre. Pero iisa lang ang tumatakbo sa isip ko sa mga sandaling yun. Mahal ko siya kahit na may mahal na siyang iba. Wala na akong pakailam kahit galawin niya ako sa kung anumang oras niya maibigan. Malay ko kung ang katawan ko ang maging daan para mapatawad niya ako o kaya ay mahalin ulit. Busy ako sa pagluluto nang marinig ko ang pagtunog ng phone ko. Tumatawag yung tita ko. Ilang araw na ring iniiwasan ko ang tawag niya. Nahihiya na talaga ako. Kaya sinagot ko na rin ang tawag pagkatapos kong patayin ang electric stove. Celine, mahigit 2 buwan ka na dyan sa Pilipinas. Wala ka bang balak bumalik? Nagtatanong na sila sa ospital. Sunod-sunod na sabi ni tita. Naku, sorry po tita. May importante lang po talaga akong inaasikaso dito kaya hindi pa muna ako makakabalik dyan. Hiyang-hiya kong sabi. O sige, ganito na lang ha. Next week kailangang nakabalik ka na dito. That's 4 days from now. Kaya may oras ka pang tapusin kung ano man ang pinagkakaabalahan mo dyan. Ako na ang bahalang makipag-usap sa may-ari nun. Ang bait talaga ni tita sa akin. Sige po tita, salamat po. Nagpaalam na ako. Napabuntong hininga ako. Kailangan talagang may maisakripisyo sa pagtupad mo ng mga bagay na gusto mo. Aalis ka na ba? Napalingon ako sa nagsalitang si Lindon. Atat ka na talagang paalisin ako no? Nakangiti kong tanong sa kanya kahit may kumukurot sa puso ko. Hindi niya ako sinagot. Halos 4 na araw na lang naman. Tiisin mo muna ang pangit kong pagmumuka. Tumawa at tinalikuran ko siya. Kumain kami ng tanghalian nang hindi nagkikibuan at nagtitinginan. Nasa ilalim ako ng shower nang maramdaman ko ang presensya niya. Sa'yo na galing na 4 na araw ka na lang dito, di ba? So kailangang sulitin na natin. Ginawa nga ni Lindon ang mga gusto niyang gawin. At hindi ko na malaya na nakarating na kami sa kwarto niya. Susulitin ko ang bawat natitirang araw mo dito, Celine. Narinig kong bulong niya nang matapos siya. Hindi na ako nakasagot sa sobrang pagod ko. Ipinikit ko na ang mga mata ko at natulog. Madilim na nang magising ako. Naabutan ko siyang bihis na at nakatingin sa akin. Napaupo ako bigla nang may marinig akong mga boses sa labas ng kwarto. Maligo ka na at magbihis. We're going out. Walang kalatoy-latoy niyang utos sa akin bago niya ako iniwan. Nang makabihis na ako, ay lumabas ako ng kwarto ni Lindon. Andito ang mga kaibigan niya, kasama ang kanilang mga girlfriend. Andito rin si Aya at yung fiancé niya. Let's go. Anyaya sa akin ni JP. Ha? Saan? Nagtataka kong tanong. We'll have dinner outside. Nginisian niya ako. Tahimik lang ako
habang dahan-dahang umiinom ng beer. Busy ang mga kasama namin sa kanilang mga partner, samantalang deadman naman si Lindon sa akin. OMG! Jerome, I think I just spotted Natasha Celine Bermudez in the audience. Excited na sigaw ng babaeng bokalista ng banda sa stage. Agad akong yumuko mula sa pagkakatingin sa kanila. Biglang umingay ang audience. Lahat ay nakatingin sa bokalistang bumaba mula sa stage. Come on, let's jam together. We won't let this chance to sing with you. Nasa harap ko na pala yung singer. Nakatingin na rin ang lahat ng tao sa akin. Tiningnan ko si Lindon, pero nag-iwas lang siya ng tingin. Sige na, Celine. I want to hear you sing. Pakiusap sa akin ni Aya. 2 years na kasi akong di kumakanta eh. Sinubukan kong magpaliwanag. Ayokong kumanta sa harap ng babaeng mahal ng mahal ko. Ayokong mapahiya. Nonsense. Once a singer, always a singer. Singit nung bokalista. Maya-maya ay hinila niya na ako papunta sa stage. Wala na akong pagpipilian kundi ang sumama. Guys, alam niyo bang yung banda nila ang tumalo sa amin sa Battle of the Bands almost 3 years ago? This girl rocks. Naghiyawan ng mga audience. So girl, saan ka ba nagpunta at nawala ka na lang bigla? Baling niya sa akin. Nag-aral ako sa US. Nakita kong napatingin sa akin si Lindon. Wow, ang galing naman. Hey Celine, alam mo bang 3 years nang broken-hearted itong si Jerome dahil sa'yo? Na-inlove kasi yan noon sa'yo during the Battle of the Bands. Tapos hindi ka na ulit nakita. Kawawa naman. Nagtawa na ng mga tao. Nakita kong parang nahihiya yung Jerome na tinutukoy niya. Di nagtagal ay inabutan niya ako ng gitara na agad kong isinukbit sa balikat ko. Nagsimula na akong kumanta at ramdam ko ang pagsabay ng katawan ng mga audience sa tinutugtog namin. Nakakamiss pala. Totoo ngayon na lang ulit ako kumanta. Hindi ko akalain na magagawa ko ulit to. Nang matapos ako, ay agad silang nag-request ng solo ko. Sinubukan kong tumanggi, pero mapilit ang banda ng bar. Kaya napakanta ako ng solo. Nakita kong nagsimulang tumahimik ang audience sa pagkanta ko at agad na napasabay sa kinakanta ko. Nung natapos ako ay sabay-sabay silang nagpalakpakan at nagsabi na isa pang kanta, ngunit tinanggihan ko na. Akma na akong uupo nang hilahin ako palabas ni Lindon. Kulang na lang ay maputol ang kamay ko sa lakas ng hila niya palabas sa akin sa bar. Sakay, sigaw niya. Kaya nagmamadali akong sumakay sa kotse niya nang makarating kami sa parking area. Nagmamadali kong ikinabit ang seatbelt ko nang bumilis ang kotse niya sa kalsada. Natatakot akong tinawag ang pangalan niya dahil muntik na kaming bumangga sa isang kotse sa may intersection. Nang maipark niya ang sasakyan, ay nagmamadali siyang sumakay sa elevator. Tahimik lang akong sumunod sa kanya. Ano bang gusto mong palabasin ha? Salubong niya sa akin nang maisara ko na ang pintuan ng kondo niya. Ano bang pinagpuputok ng butsi mo dyan, Lindon? Kung ayaw mo akong mag-perform, di sana hindi mo na lang ako pinayagang kumanta. Naiinis na rin ako kaya sinagot ko na siya. Ano ba? Pinahiya mo ko. Hindi mo ba alam yun ha? Ano ba ang gusto mong mangyari? Makipag-flirt ka sa kung sino-sinong lalaki? Galit na sigaw niya sa akin. Nagseselos ka ba? Tanong ko sa kanya. Hindi ka na ba makapaghintay ng 1 linggo bago ka lumandi? Ano? Lahat na lang na magkaka-interest sa'yo papatulan mo para lang mapagselos ako, ganun ba? Para akong sinampal sa sinabi niyang yun. Oo, Lindon. Gusto kong magkabalikan tayo. Pero hindi ako gagamit ng ibang tao para lang pagselosin ka. Ikaw lang ang gusto ko. Mahal kita. I tried to reach for him, pero lumayo siya sa akin. Anong klaseng pagmamahal yan, Celine? Kung totoong mahal mo ko, edi sana hindi ka umalis nun. Edi sana, tayo pa rin hanggang ngayon. Bakit ka pa bumalik ha? Para baguluhin na naman ang buhay ko?
Muntik na akong magpakasira sa paghahanap sa'yo noon, Celine. Muntik ko nang sirain ang buhay ko. Halos mabaliw ako sa kahihintay sa'yo. At ngayong nakapag-move on na ako, babalik ka dito na parang walang nangyari. Ganun ba kadali yun, Celine? Panunumbat niya sa akin. Napaiyak na ako sa masasakit na salitang sinabi niya. Lindon, masakit din sa akin yung ginawa ko. Masakit sa akin na kailangan kitang isakripisyo para lang matupad ko yung mga pangarap ko at makaganti sa tulong na ibinigay sa akin ng tita ko. Hindi ko sila pwedeng talikuran para lang sa sarili ko. Pagpapaliwanag ko, pero umiling lang siya. Paano naman ako, Celine? Inisip mo ba ang kapakanan ko nung pinili mo sila? 3 taon, Celine. Pinaghintay mo ko sa loob ng 3 taon. Tingin mo ba sa ginawa mo sa akin hihintayin pa kita? Babalikan pa kita? Walang kwenta, Celine. Wala kang kwenta. Walang-wala ka kay Aya. Hindi mo na siya mapapalitan sa buhay ko kahit anong gawin mo. Bulyaw niya sa akin. May fiancé na siya, Lindon. Ako, andito ako. Matagal mo nang tinapos ang nakaraan, Celine. Wala ka nang babalikan pa. Pinal niyang wika. Pagkatapos ay tinalikuran ako. Hinabol ko siya at yumakap sa bewang niya. Pero inalis niya lang yun at tuluyan siyang lumabas ng pinto. Humagulgol ako sa iyak. Ang sakit ng mga sinabi niya sa akin. Sobrang nasampal ako ng mga sinabi niya at ang katotohanang hindi niya na ako mahal. Na wala na akong babalikan pa. Umiyak ako ng umiyak ng gabing yun. Iniyak ko lahat ng sakit, sama ng loob at pagsisisi sa pagkakamali ko nung iniwan ko siya. Tama siya. Wala akong kwenta. Walang-wala ako sa babaeng mahal niya. Sana nga namatay na lang ako bago pa ako makabalik para sa kanya. Tapos na sana ang paghihirap ko. Hindi ko na malayan kung ilang oras akong umiyak. Mag-aalas 3 na ng madaling araw nang makatulog ako. Mugto ang mga mata ko nang magising ako kinaumagahan. Hindi umuwi si Lindon. Okay na yon para makapag-isip-isip din siya tulad ko. Nakapagdesisyon na ako. Aalis na ako total, magaling na siya. Ito naman ang tamang panahon para sa amin. Pareho lang kaming mahihirapan kung magtatagal pa ang pagsasama namin. Naglinis ako ng buong bahay. Nagluto ako ng adobo. Inayos ko na rin ang mga gamit ko at tumawag ako ng taxi at tuluyang umalis. Masigabong palakpakan ang narinig ko mula sa mga audience. Katatapos lang naming tugtugin ang huli naming kanta para sa gabing to. Dumiretso na kaagad kami sa dressing room para maghanda sa pag-uwi. Celine, tawag sa akin ng boss ko. Napatingin kaming 3 sa kanya. Boss, ngiti ko sa kanya. If I know, babatiin niya ulit kami. Lagi namang ganito ang eksena pagkatapos naming tumugtog. Bilib na bilib kasi sa amin itong si manager dahil simula daw nang kumanta kami dito ay talagang sumikat na itong bar. May gustong tumable sa'yo. Wika niya sa akin. Nagulat naman ako sa sinabi ng manager. Sa tinagal-tagal kasi naming tumugtog sa bar na to, ay ngayon lang merong gustong tumable sa akin. Hindi pa ako nakakasagot ng dugtungan niya. Special request hindi ko matanggihan. Titriplehin daw niya ang TF niyo ngayong gabi para lang makausap ka. Paliwanag ni boss. Nasa boses niya ang pagsusumamo. Bahagya akong natigilan. 2.5 ang TF namin bawat isa sa amin. Kung titriplehin niya, magiging 7.5 ang kita namin bawat isa ngayong gabi. Gagastos siya ng ganong kalaking halaga para lang makausap ako. Napatingin ako sa natitigilang mukha ng mga kasama ko. Sina Alexis at Gab. 7.5 bawat isa sa amin? Paninigurado ko. Binalikan ko ng tingin ng mga kasama ko at alam kong tutol sila sa maaring maging pasya ko. Oo, tila nabuhayang sagot ni boss. No monkey business? Muli kong tanong. Kakausapin ka lang daw. Paninigurado ni boss. Huminga ako ng malalim.
Pera na yan, Celine. Bulong ko sa sarili ko. Tara, yaya ko sa kanya. Nauna pa akong lumabas kaysa sa kanya. Nagmamadali naman siyang sumunod. Iginiyan niya ako sa isang table kung saan nakaupo yung gwapong bipolar kanina. Nilingon ko sina Alexis at Gab. Pumwesto sila sa may bar ng music lounge at tahimik na nag-obserba. Hi, ngiti ko sa kanya. Hindi niya ako sinagot kaya napasimangot ako. Akala ko ba gusto mo akong makausap? Hindi ba pwedeng yayain mo naman akong umupo? Nakakangawit kayang makipag-usap ng nakatayo. Nilakasan ko ang loob ko sa pagtatanong. Maupo ka. Sabi niya sa maotoridad na tono. Napataas ang kilay ko. Ang sungit. Umupo na lang ako at iniwas ang tingin sa kanya. Sumenyas ako sa isang nagdaang waiter na ngumiti sa akin. Di ko na kailangang sabihin pa kung ano ang gusto ko. Dahil alam naman nilang light beer lang ang iniinom ko. Nang mailapag yun sa harap ko, ay agad akong uminom. Pakiramdam ko kasi ay matutuyuan ako ng laway. Akala ko ba gusto niya akong makausap? Bakit puro titig lang ang ginagawa niya sa akin? Uy, magsalita ka naman. Malusaw ako niyan. Basag ko sa katahimikan. Nakakainip kaya? Hindi siya nagsasalita. Okay, thank you. Tumayo siya at naglakad palayo. Yun lang yun? Yun na yun? As in, yun na yung usap? Pagkatapos nun ay tumayo na ako at pumunta sa manager ko. Hindi pa ako nakakapagsalita nang ibigay niya ng buo ang 22,500. Yun yung bayad ng lalaki kanina. Nag-alangan pa akong abutin kasi yun lang ang usapan namin. Umupo lang ako at nagsalita siya ng konti. Tapos na. Natatawa ako sa isip ko nang di maipaliwanag. Baliw ba yung lalaki na yun? Bago pa matapos ang gabi, ay umuwi na ako sa bahay. Tulog na ang anak ko. Pinagmasdan ko ang gwapo kong anak na mahimbing na natutulog. 4 na taon na ang lumipas. Kinalimutan ko na ang lahat sa loob ng 4 na taon. Kung meron mang masayang nangyari sa buhay ko, yun ay ang anak ko. Si Seldon. Sideline ko ang pagbabanda. Hindi lang para may maipangtustos ako sa anak ko, kundi fashion ko na ito at masaya ako dito sa ginagawa ko. Ayokong tumigil sa pagkanta. Busy ako sa pagiging nurse kapag schedule ko. Dito kasi sa probinsya ay madalang ang nagpupunta sa ospital. Hindi ganun kalaki ang ospital dito. Masyado kasing liblib ang lugar na to at madalang ang mga pasyente. Kung may pasyente man, hindi ganun kalala ang mga injury. Pinili kong lumayo sa lahat, lalo na kay Lyndon. Tanging si Alexis lang ang nakakaalam kung nasaan ako. Dahil siya ang nakakasama ko simula noon. Alam nila tita kung nasaan ako, pero nasa US pa rin sila. Pumapasyal-pasyal na lang sila rito kapag may okasyon, lalo na kapag birthday ng nag-iisa raw nilang apo. Masaya ako dahil hindi nagbago ang pakikitungo nila sa akin dahil sa mga nangyari. Alam kong nasaktan at na-disappoint ko sila sa ginawa ko, pero masaya ako at naiintindihan nila ako. Dito nakakaipon pa rin ako kahit papano dahil hindi naman madamot sa tipang manager namin. Kapag tip namin, sa amin lang talaga. Hindi na siya nakikihati. Hindi katulad ng ibang manager. Magandang umaga, nanay. Bungad sa akin ni Seldon. Magandang umaga sa nag-iisang prinsipe ng buhay ko. Ngiting bati ko rin. Hinalikan niya ako at niyakap. Ito lang. Siya lang, wala nang iba. Sa lahat ng masasakit na naranasan ko, si Seldon lang ang naging kasiyahan ko. Masaya kaming kumakain ng almusal ni Seldon nang pumasok si Alexis. Ready ka na para mamaya? Dudumugin ng maraming tao. Nakapag-ready ka na? Sabay gulo sa buhok ni Seldon.
Ako pa ba? Pabirong sabi ko naman. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Walang inaatrasan kahit noon pa. Hindi niya na itinuloy ang mga sasabihin pa. At inilapag ang dala niyang pagkain at nakisalo na sa amin. Nandito pa lang kami sa dressing room, rinig ko na ang ingay ng crowd. Hindi maikakaila na napakaraming tao ang nagpunta rito, kahit malayo sa matataong lugar. Naganda na kami dahil sa salang na kami. Tango at ngiti ang ibinigay namin sa isa't isa ni na Alexis at Gab, bago tuluyang naglakad papunta sa backstage. Nung pumasok kami, ay tuluyan nang nag-ingay at nagwala ang crowd. This is it. The ultimate band in Negros. Sigaw ng isa sa mga audience. Are you ready? Bungad kong sigaw na tanong sa crowd. Lalo silang naghiyawan. Lalo naman akong ginanahan sa halo-halong ingay na naririnig ko. Nang sinimulan ng tipahin ni Alexis ang gitara, ay lalong nag-ingay ang mga tao. Hanggang sa matapos ang kantahan, ay nag-iingay pa rin sila. Ito na ata ang pinakamalaking gig na naka-encounter namin. Nakita ko ang manager namin na proud na nakatayo sa dulo ng bar at naka-thumbs up pa. Mukhang malaking tip na naman ang matatanggap natin, sabi naman ni Gab. Napangiti naman kami ni Alexis dahil sigurado yun. Pauwi na kami ni Alexis nang may huminto na magarang sasakyan sa mismong harap namin sa tapat ng bar. At iniluwa nun, yung bipolar na lalaking tumabi sa akin sa bar nung nakaraang linggo. At mas lalo kaming nagulat nung lumabas sa kabilang pintuan ng sasakyan si Lyndon, na seryoso din ng muka. Bigla akong nanghina, kaya napahawak ako kay Alexis. Pumasok ka na muna sa loob, si Lynn. Wala akong pagtutol at agad na pumasok sa loob. Biglang bumalik sa alaala ko ang lahat ng nangyari na parang kahapon lang. Kung paano sabihin ni Lyndon sa mismong harap ko, kung gaano niya ako kinasusuklaman at kawalang kwenta sa buhay niya. Mas lalo na yung hindi niya na ako mahal. Hindi ko na kaya. Pagod na ako. Isa na lang ang dahilan kung bakit ako nananatiling nakatayo ngayon. At dahil yun sa anak ko. Pero iba pa rin talaga ang pagbalik ng sakit ng nakaraan. Naalala ko tuloy nung umalis ako sa kondo ni Lyndon. Muntikan ko pang gawan ng masama ang sarili ko dahil sa sobrang sakit at bigat na nararamdaman ko. Na parang katapusan na ng lahat. Nagulat na lang ako nung magising ako isang araw sa ospital. Dahil naabutan na raw ako ni Alexis na nawalan ng malay sa tapat ng bahay ko. At doon ko nalaman na buntis ako. Kaya minabuti kong magpakalayo-layo na lang. At sumama si Alexis dahil nag-aalala siya. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Dahil tuluyan na akong nawalan ng malay. Nagising ako sa kwarto ko na nasa tabi ko ang anak ko. Nanay, kumusta po ang pakiramdam mo? Bungad na tanong sa akin ni Seldon. Nginitaan ko siya at hinaplos ang muka para mawala ang pag-aalala sa kanyang muka. Okay lang ako, anak. Napagod lang siguro si nanay. Sabi ko po kasi sa'yo, nanay, sasama ako para maalagaan kita eh. Napangiti ako. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko dahil bumukas ang pinto at si Lyndon ang pumasok. Anong ginagawa mo rito? Nanghihina akong tanong. I'm sorry, si Lynn. Nakita ko sa mukha niya ang bakas ng pagsisisi. Nanay, ang sabi po ni Tito Alexis, kaibigan niyo siya kaya po nandito siya. Di ba po siya si Tito Lyndon? Siya po ang nag-alaga sa atin buong gabi. Nagkwentuhan pa nga po kami tungkol sa lugar na pinanggalingan niyo at kung paano kayo nagkakilala. Siya rin po ang katabi ko sa pagtulog dahil ang tagal mo pong magising. Sa sobrang pagod mo raw po. Nakangiti niyang sinasabi lahat ng kwento niya. Ginitian ko siya. Sabay hawak sa kamay ko si Lyndon. Saktong dumating si Alexis at kinuha si Seldon. Please, Celine, forgive me. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ganun pa pala ang nararamdaman mo.
I'm sorry for making your life miserable. I'm so sorry, babe. Lumuluha niya akong niyakap. Hindi ko namalayan na tumutulo na rin ang mga luha ko kasabay ng pagyakap rin sa kanya. Hindi ko alam, pero katulad pa rin ng dati na kapag magkadikit ang katawan namin ay baliwala na lahat ng nangyari. Ito ako. Mahal ko pa rin siya. Ang Lyndon Chu na minamahal ko mula noon hanggang ngayon. Unti-unti ay hinalikan niya ako sa noo. Pababa sa mukha hanggang sa magkadikit ang mga labi namin. Marry me, Celine. Please. Hindi na kita pakakawalan pa ulit. Pangako. Sabi niya nang nakangiti. Hindi ko na pinatagal at agad akong sumagot ng oo. Ready for our second baby? Pilyong ngiti niya. Hinampas ko siya at saka kami nagtawanan. Pagkatapos ng lahat ng nangyari ay ito kami. Matibay at matatag. Kasama ang anak namin